Madilim ang silid, ngunit mas madilim ang mga alaala sa isipan ni Doña Hiraya Montesillo. Nakaupo siya sa kanyang silyang yari sa Narra. Ang mga mata niyang nakapikit ay hindi dahil sa antok, kundi dahil sa pagkasuklam. Sa tuwing ipipikit niya ang mga ito, bumabalik ang lahat. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng aparador, ang mahinang kalansing ng kanyang mga alahas na isa-isang inililipat sa isang supot. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mukha ng dati niyang kasambahay, si Elena, isang babaeng tinuring niyang parang tunay na kapamilya na ngumingiti sa kanya sa umaga, ngunit sa gabi ay isa palang ahas. Napahigpit ang hawak ni Doña Hiraya sa baston na nakapatong sa kanyang kandungan. 3 taon na ang nakalipas, ngunit ang sugat ng kataksilan ay sariwa pa rin. Ninakawan siya hindi lang ng pera at alahas, kundi ng isang bagay na mas mahalaga pa, ang kanyang tiwala sa kapwa. Simula noon, ang Asyenda Marilag na dati puno ng buhay ay naging isang palasyong nababalot ng katahimikan at pagdududa. Sunod-sunod ang mga kasambahay na dumaan, ngunit lahat sila'y umalis, hindi makatagal sa mga pagsubok na palihim niyang ginagawa. Ngayon, may bago siyang plano. Isang plano na sa tingin niya'y siyang pinakamabisa sa lahat. Kung ang mga mata ay maaaring manlinlang, kung ang mga ngiti ay maaaring maging maskara, kung gayon ay hindi na niya gagamitin ang kanyang mga mata. Mula sa araw na ito, siya ay magiging isang bulag. Isang matandang bulag na walang makikita. Ngunit lahat ay maririnig, lahat ay mararamdaman. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Doña Hiraya, mahinang tawag ni Mang Lino, ang kanyang matapat na katiwala. Narito na po ang bagong aplikante. Papasukin mo siya, utos ni Doña Hiraya. Ang boses niya'y malamig at walang kabuhay-buhay. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo. Ipinikit ng mariin ang kanyang mga mata at hinayaang ang kanyang mga tainga ang maging bagong paningin. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng 2 pares ng mga paa. Ang isa ay ang pamilyar na yabag ni Mang Lino. Ang isa naman ay magaan, halos hindi marinig, na tila nag-aalangan. "Magandang hapon po," sabi ng isang boses. Malambing ito, malinaw, at may halong along kay Matiara, parang huni ng isang ibon sa umaga. "Anong pangalan mo?" tanong ni Doña Hiraya, deresto sa punto. "Bituin Salazar po, pero bituin na lang po ang itawag ninyo sa akin." "Bituin, isang bituin." Napangisi ng mapait si Doña Hiraya sa kanyang isipan. Ang lahat ng mga nag-apply noon ay may magagandang pangalan, ngunit may mga ugaling kasimputi ng uling. "Ano ang kaibahan ng isang ito? Bakit mo gustong magtrabaho rito?" Patuloy niya sa kanyang investigasyon. "Kailangan ko po ng trabaho para sa gamot ng aking tiyahin na nag-alaga sa akin. At sabi po nila, maganda raw po ang pasahod dito." Pag-amin ng dalaga, may bahid ng hiya sa huling sinabi. Hindi kumibo si Doña Hiraya. Pinakikinggan niya ang bawat paghinga, bawat paggalaw. Narinig niya ang mahinang pagaspas ng damit nito. Isang bestidang simple, marahil ay lumana. Naamoy niya ang sabon na gamit nito, hindi pa bango ng mayayaman, kundi amoy ng kalinisan. "Sige, pwede ka nang magsimula," sabi ni Doña Hiraya na ikinagulat maging ni Mang Lino. "Lino, ihatid mo siya sa kanyang silid. Pagkatapos sabihin mo sa kanya kung anuing mga dapat niyang gawin. Ang una mong gawain, bituin, ay linisin ang aking silid. Gusto kong maging sobrang linis nito. Naiintindihan mo?" "Opo, Doña Hiraya. Maraming salamat po." Narinig niyang sagot ng dalaga, ang boses ay puno ng pasasalamat. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Bituin sa silid. Narinig ni Doña Hiraya
ang dahan-dahan nitong pagwawalis, ang maingat na pag-aayos ng mga gamit. Walang ingay, walang reklamo, tanging ang tunog ng isang taong masipag sa trabaho. Habang naglilinis si Bituin, napahinto ito. Naramdaman ni Doña Hiraya ang pagtigil ng mga galaw. Narinig niya ang isang mahinang pagbuntong hininga. "Anong tinitingnan mo?" tanong niya. Ang boses ay biglang naging matalas. "Paumanhin po. Itong litrato po sa ibabaw ng mesa. Napakaganda po ng babae," sagot ni Bituin. Ang litrato ni Liwayway, ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang liwanag na naglaho, isang kirot ang biglang kumalat sa dibdib ni Doña Hiraya. Hindi niya kailangang buksan ang kanyang mga mata para makita ang litratong iyon. Kabisado niya ang bawat detalye, ang ngiti ni Liwayway na kasing liwanag ng bukang Liwayway, ang mga matang puno ng pangarap, mga pangarap na siya mismo ang tumulong na sirain. "Huwag mong pakialaman yan, magtrabaho ka na lang," mariin niyang utos. "Opo," mahinang sagot ni Bituin at muling nagpatuloy sa paglilinis. Nang matapos ito, nagpaalam ito para maghanda ng hapunan. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalabas, isinagawa na ni Doña Hiraya ang kanyang unang pagsubok. Sa isang kalkulado at tila aksidenteng galaw, ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesang katabi niya, dahilan para mahulog ang isang nakatuping 1,000 piso mula sa ilalim ng libro. Ang tunog ng papel na bumagsak sa sahig na kahoy ay tila isang bombang sumabog sa katahimikan. Hindi kumibo si Doña Hiraya. Nagkunwari siyang bahagyang nagulat at pagod. Ipinapatong ang ulo sa sandalan ng silya na tila inaantok. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nakaabang. Ang kanyang pandinig ay nasa sukdulan. Narinig niya ang paghinto sa paglakad ni Bituin. Narinig niya ang paglapit nito. At narinig niya ang dahan-dahang pagpulot nito sa salapi. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Ang bawat segundo ay tila 1 oras. Hawak na ng dalaga ang pera na madali niyang maibubulsa. Sino ang makakaalam? Isang matandang bulag? Nakapikit pa rin si Doña Hiraya, ngunit sa kanyang isipan malinaw niyang nakikita ang eksena. Ang batang babae na may pangalang Bituin, nakatayo sa gitna ng kanyang silid, hawak sa kamay ang 1,000 piso. Ang unang pagsubok ng katapatan, dito magsisimula, dito rin maaaring magtapos. Ang hininga ni Doña Hiraya ay tila nahinto, nag-aabang sa susunod na tunog, ang tunog ng katotohanan o ang pamilyar na tunog ng isa na namang kataksilan. Hawak ni Bituin ang 1,000 piso at sa isang saglit, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Kumakalabog ang kanyang dibdib. Ang halaga na iyon ay katumbas na ng 1 linggong gamot ng kanyang tiya Belen, 1 linggong kapanatagan. Napalunok siya, ang lalamunan niya ay biglang nanuyo. Napakabilis ng mga pangyayari, 1 iglap lang, at ang perang ito ay maaaring mapunta sa kanyang bulsa. Sino ang makakaalam? Ang matandang donya ay tila mahimbing na natutulog at walang ibang tao sa silid. Ngunit kasabay ng tukso ay ang tinig ng kanyang inainahan, ang mga pangaral nito na baon niya habang siya'y lumalaki. "Bituin anak, ang kahirapan ay hindi lisensya para gumawa ng masama. Ang dangal natin ang tanging yaman na hindi kayang nakawin ninuman." Huminga siya ng malalim. Ang dangal, iyon ang puhunan niya sa pagpunta rito. Iyon ang tanging maipagmamalaki niya. Marahan siyang lumapit sa kama ni Doña Hiraya. Ang bawat hakbang ay maingat, tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Hindi niya alam na sa likod ng mga matang nakapikit, ang Donya ay gising na gising, pinakikiramdaman ang kanyang bawat galaw. Dahan-dahan, inilapag ni Bituin ang salapi sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Ipinatong niya ito sa ilalim ng 1 libro para hindi liparin ng hangin. Wala siyang sinabi, walang ginawang ingay. Pagkatapos,
Tumalikod na siya at tahimik na lumabas ng silid. Isinasara ang pinto nang walang kaluskos. Sa loob, bahagyang iminulat ni Doña Hiraya ang isang mata. Isang emosyon na hindi niya naramdaman sa loob ng matagal na panahon ang dumaan sa kanyang mukha. Pagtataka. Ang unang araw ni Bituin sa Asyenda Marilag ay lumipas na puno ng mga gawain. Hinugasan niya ang mga pinggan, nilinis ang malawak na sahig ng sala at pinunasan ang mga antigong kasangkapan na sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakakita. Palihim siyang inoobserbahan ni Mang Lino, ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, ang mga tingin ng matanda ay may kasamang kabaitan na tila sinisigurong maayos lang ang kanyang kalagayan. Nagbigay ito ng kaunting kapanatagan sa puso ni Bituin. Kinahapunan, habang siya ay nagpupunas ng isang malaking salamin sa pasilyo, isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking nakaputing polo, makintab ang sapatos at may mayabang na tindig. "Mang Lino, nasaan ing lola?" Tanong nito sa papalapit na katiwala. Ang boses ay may halong pagkainip. "Nasa kanyang silid, Sir Kislap, nagpapahinga." Magalang na sagot ni Mang Lino. Ang lalaki na ngayon ay alam na niyang si Kislap ay pumasok sa loob. Napatingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagmamaliit. Biglang nahiya si Bituin sa kanyang luma, ngunit malinis na bestida. Yumuko na lamang siya at nagpatuloy sa pagpupunas. "Hoy, ikaw yung bago?" Tanong ni Kislap, huminto sa kanyang tapat. "Oo po, sir," sagot ni Bituin, hindi nag-aangat ng tingin. "Mukha kang taga-probinsya." Patuloy ni Kislap, ang bawat salita ay may bahid ng pang-iinsulto. "Siguraduhin mong gawin ng maayos ang trabaho mo. Ayaw ni Lola sa mga palpak at lalong-lalo na sa mga magnanakaw." Ramdam ni Bituin ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihin na hindi siya palpak at lalong hindi magnanakaw, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi siya pumarito para makipag-away. Kailangan niya ang trabahong ito. Pumunta si Kislap sa kusina. Pagbalik nito ay may dala na itong isang tasa ng mainit na kape. Huminto ito sa tapat ni Bituin na nagpupunas pa rin ng salamin. "Ang pangit ng serbisyo dito, wala man lang nag-alok sa akin ng maiinom." Aniya, tila nagpaparinig. Uminom siya mula sa tasa at biglang napangiwi. Ano ba ito? Napakainit. At sa isang kilos na halatang sinadya, binitiwan niya ang tasa. Tumama ito sa makintab na sahig na basag at kumalat ang maitim at mainit na likido. Sumaboy ang ilang piraso ng porselana malapit sa paanan ni Bituin. "Ayan, tumingin ka sa dinadaanan mo. Ang lampa mo kasi." Sigaw ni Kislap, ipinapalabas na kasalanan pa ni Bituin ang nangyari. "Dahil sa'yo, nibitiwan ko ang tasa. Linisin mo yan, agad-agad." Napatulala si Bituin. Ang puso niya ay tumitibok sa galit at kahihiyan. Malinaw na sinadya ang lahat, ngunit tumingin siya sa galit na mukha ni Kislap at pagkatapos ay sa sahig na nadumihan. Wala siyang magagawa kundi ang sumunod. "Pasensya na po, sir," sabi niya sa mahinang tinig. Kumuha siya ng basahan at panlinis at nagsimulang damputin isa-isa ang mga bubog, habang si Kislap ay nakatayo lamang doon, nakapamaywang, na tila nasisiyahan sa kanyang panunood. Nang makapasok na si Kislap sa silid ni Doña Hiraya, saka lamang lumapit si Mang Lino kay Bituin. May dala itong isang basong tubig. "Heto, Ineng, palamig ka muna." Alok ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-ialala. Inabot ito ni Bituin. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig pa. "Salamat po, Mang Lino." "Huwag mo na lang masyadong dibdibin si Sir Kislap," sabi ni Mang Lino na tila bumubulong. "Medyo mainitin lang talaga ang ulo noon. Ang mahalaga ay alam mo sa sarili mo
na ginagawa mo ng tama ang iyong trabaho. Tumango si Bituin at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang simpleng kabaitan ni Mang Lino ay tila malamig na tubig na nagpabawas sa init ng kanyang ulo. Nagbigay ito sa kanya ng lakas para magpatuloy. Nang papalubog na ang araw at tapos na ang kanyang mga gawain, ipinatawag siyang muli ni Doña Hiraya sa silid nito. Naabutan niya itong nakaupo pa rin sa parehong silya, nakapikit, na tila hindi umalis sa pwestong iyon buong araw. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat kaysa kanina. "Bituin!" tawag ng matanda. Ang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat. "Po, Doña Hiraya." Itinuro ng Donya ang isang florera na nakapatong sa isang maliit na mesang gawa sa marmol sa isang sulok ng silid. Ito ay yari sa puting porselana na may mga disenyong asul, mukhang napakatanda at napakaselan. "Bukas ng umaga, pagkatapos mong mag-almusal, gusto kong linisin mo ang florerang iyon," utos ni Doña Hiraya. Tiningnan ni Bituin ang florera. Maganda ito, ngunit mukhang napakarupok. Isang maling galaw lang ay tiyak na mababasag. "Opo, gagawin ko po," sagot ni Bituin. Akma na siyang tatalikod nang muling magsalita ang Donya. At sa pagkakataong ito, may isang bagay sa tono nito, isang babala, na nagpatindig ng balahibo ni Bituin. "Mag-iingat ka," sabi ni Doña Hiraya. Ang mga matay nananatiling nakapikit. "Regalo yan sa akin ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Mahalaga yan sa akin, higit pa sa inaakala mo." Napatango na lang si Bituin, hindi makapagsalita. Ramdam niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ito isang simpleng utos. Ito ay isa na namang pagsubok. Isang pagsubok na mas mahirap at mas mapanganib kaysa sa perang nalaglag sa sahig. Kinabukasan, ang buong Asyenda Marilag ay tila naghihintay. Maging ang hangin na pumapasok sa bintana ni Doña Hiraya ay parang may dalang tensyon. Nakaupo siya sa kanyang silya, nakapikit gaya ng dati, ngunit ang kanyang pandinig ay nakaalerto sa bawat kaluskos. Hinihintay niya ang pagdating ni Bituin. Hinihintay niya ang pagganap ng pangalawang yugto ng kanyang pagsubok. Sa isang sulok ng kanyang isipan, may isang bahagi niya na nais bumulong, "Sana ay magtagumpay ka." Ngunit mas malakas ang tinig ng kanyang karanasan, ang mapait na tinig na nagsasabing, "Lahat sila ay pare-pareho, lahat sila ay bibigay." Maya-maya pa, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto, magaan na mga yabag. Si Bituin, "Doña Hiraya, narito na po ako para linisin ang florera," sabi ng dalaga. Ang boses ay may halong paggalang at kaunting kaba. Hindi sumagot si Doña Hiraya. Nanatili siyang tahimik, isang reynang bulag sa kanyang madilim na trono. Pinakinggan niya ang bawat galaw ni Bituin. Ang pagkuha nito ng malinis na basahan, ang paglalagay ng tubig sa palanggana, ang maingat na paghakbang palapit sa mesang marmol. Ang lahat ng kilos nito ay banayad, puno ng pag-iingat. Halos marinig niya ang konsentrasyon sa paghinga nito. Sinimulan ni Bituin na punasan ang florera. Narinig ni Doña Hiraya ang marahang pagdampi ng basang tela sa porselana. Napakabagal, napakaingat. Sa isang saglit, inakala ni Doña Hiraya na baka mali ang kanyang hinala. Baka ang isang ito ay naiiba nga. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinutol ng isa pang tunog, ang mas mabilis at mas mabigat na mga yabag na palapit sa silid. "Lola, magandang umaga po." Ang masiglang boses ni Kislap ay pumuno sa silid. Ang peking kasiglahan na iyon ay nagdulot ng pagkakunot ng noo ni Doña Hiraya. "Kislap, ang aga mo yata," sabi niya, pinapanatiling malamig ang kanyang tono. "Dinalaw ko lang po ang paborito kong lola." "Siyempre," sabi ni Kislap, palapit sa direksyon ng florera. "Wow, ang ganda naman ng aray!"
Kasunod ng salitang iyon ay isang tunog, isang maikli, ngunit malinaw na tud. Ang tunog ng isang balakang na tumama sa gilid ng mesang marmol. At pagkatapos, crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay tila isang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng silid, matining, masakit sa tainga, at pinal. Sinundan ito ng isang nakabibinging katahimikan, walang humihinga, walang gumagalaw. Sa wakas, isang matalim na paghinga ang narinig ni Doña Hiraya galing kay bituin, "Lola!" Ang pagsigaw ni Kislap ay puno ng pagkukunwaring gulat at galit. "Tingnan ninyo ang ginawa niya! Ang plorera! Binagsak niya ang plorera ninyo!" Ito na! Ito na ang hinihintay ni Doña Hiraya. Ang sisihan, ang pagtuturuan. Hinintay niya ang sagot ni bituin. Hinintay niyang marinig ang nanginginig na boses nito na magsasabing, "Hindi po ako! Si Sir Kislap po ang nakabangga sa mesa." Iyon ang lohikal na gagawin. Iyon ang gagawin ng kahit sinong normal na tao. Ngunit hindi iyon ang narinig niya. Ang narinig niya ay isang mahinang paghikbi. At pagkatapos, ang boses ni bituin, basag at nanginginig, ngunit malinaw. "Pasensya na po, Doña Hiraya. Simula niya. Kasalanan ko po. Ako po ang may kasalanan." Natigilan si Doña Hiraya, maging sa likod ng kanyang mga matang nakapikit. Ramdam niya ang kanyang sariling pagkabigla. Bakit? Bakit hindi niya sinisisi si Kislap? Malinaw na narinig niya ang pagdaing ni Kislap bago pa man mahulog ang plorera. "Patawarin niyo po ako," patuloy ni bituin. Ang mga salita ay tila mga bubog na lumalabas sa kanyang bibig. "Hindi po ako nag-ingat. Handa po akong pagbayaran. Magtatrabaho po ako kahit walang sahod, kahit gaano katagal, para lang po mapalitan yan." Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan ang biglang umusbong sa puso ni Doña Hiraya. Paghanga. Isang munting-munting paghanga na hinaluan ng matinding pagkalito. Sa lahat ng taong sinubok niya, si bituin ang kauna-unahang umako sa kasalanang hindi naman niya ganap na kagagawan. Ang dignidad sa boses nito, kahit sa gitna ng takot, ay hindi maikakaila. "Lumabas ka!" Utos ni Doña Hiraya. Ang boses niya ay walang emosyon. Mahirap itago ang pagkabigla sa kanyang sistema. Narinig niya ang mabilis na pag-alis ni bituin. Kasunod ang tunog ng pinto na isinara. Tanging sila na lang ni Kislap ang naiwan. "Nakita niyo na, Lola? Sabi ko sa inyo ang mga yan, mga palpak." Sabi ni Kislap, ang boses ay bumalik na sa pagiging kampante. Lumapit ito at bumulong na tila may ibinabahaging isang malaking sikreto. "Alam niyo, Lola, minsan iniisip ko, baka sinadya niya yan para makuha ang atensyon na iyo, para magpaawa. Ganyan ang estilo ng mga probinsyanang tulad niya." Ang mga salita ni Kislap ay parang lason na gumapang sa tainga ni Doña Hiraya. Tama ba siya? Posible bang ang lahat ng ito ay isang mas malalim na uri ng panlilinlang? Ang pagiging tapat, ang pag-ako sa kasalanan. Maaari bang isa lamang itong palabas? "Umalis ka na rin, Kislap. Masakit ang ulo ko." Sabi niya, winawaksi ang kanyang apo. Nang mag-isa na lamang siya sa silid, sa gitna ng mga bubog, ng nakaraan at ng kasalukuyan, hindi mapakali si Doña Hiraya. May mali. Hindi nagtutugma ang mga tunog na narinig niya sa kwentong ipinipresenta sa kanya. Ang pagbangga ni Kislap ay masyadong tama sa tiyempo. Ang pag-ako ni bituin ay masyadong marangal para maging totoo. Pinilit niyang matulog ng gabing iyon, ngunit ang tunog ng nabasag na plorera ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Hindi na niya natiis. Sa kalaliman ng gabi, nang ang buong Asyenda Marilag ay natutulog na,
Dahan-dahang tumayo si Doña Hiraya mula sa kanyang kama. Ang mga galaw niya ay tiyak at walang alinlangan, hindi tulad ng isang bulag. Tahimik niyang binuksan ang kanyang pinto at tinahak ang madilim na pasilyo. Hindi siya pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Hindi siya pumunta sa banyo. Pumunta siya sa likod ng isang malaking estante ng mga libro sa kanyang aklatan. Sa isang lihim, inagalaw, itinulak niya ang isang libro at isang maliit na pinto ang bumukas, nagpapakita ng isang silid na puno ng mga monitor. Ito ang kanyang mata, ang sentro ng kanyang sistema ng seguridad, ang lugar kung saan walang lihim na hindi nabubunyag. Umupo siya sa harap ng mga screen. Malamig ang hangin sa loob ng silid, ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanyang panginginig. Inilagay niya ang petsa at oras ng insidente. Habang naglo-load ang video, napahigpit ang hawak niya sa gilid ng mesa. Pinanliitan niya ang kanyang mga mata. Itinuon ang buong atensyon sa isang monitor. Ang monitor na nakatutok sa silid kung saan ang tiwala ay muling nabasag. Ang itim at puting imahe sa monitor ay gumagalaw na parang multo. Nakatutok ang mga mata ni Doña Hiraya sa screen. Ang kanyang paghinga ay halos pigil. Nakita niya si Bituin, maingat na nagpupunas ng florera. Pagkatapos ay ang pagpasok ni Kislap. Pinanood niya ang bawat galaw, pinakinggan ang bawat salita sa pamamagitan ng maliit na speaker. At nandoon na. Ang sandaling iyon, mabilis ang pangyayari. Ang anggulo ng kamera na nakatago sa isang estante ay hindi perpekto. Nakita niyang lumapit si Kislap, tumagilid ang katawan nito, at sa isang iglap, ang florera ay nagsimulang gumiwang. Hindi malinaw kung natulak ba ito ni Kislap o sadyang nawalan ng balanse. Ngunit isang bagay ang sigurado, malayo sa katotohanan ang sinabi ni Kislap na si Bituin lamang ang may kasalanan. Ang video ay hindi sapat na ebidensya para idiin ang kanyang apo, ngunit sapat na ito para magtanim ng isang matalim na tinik ng pagdududa sa puso ni Doña Hiraya. Pinatay niya ang monitor. Ang sinabi ni Kislap kanina na baka si Bituin ay nagpapanggap lamang para makuha ang kanyang simpatya ay bumalik sa kanyang isipan. Ngunit ngayon niyaman parari ang mga salitang iyon ay tila mas angkop para sa nagsalita. Kinabukasan, dala-dala ni Doña Hiraya ang bigat ng kanyang mga natuklasan. Nagpatuloy siya sa kanyang pagkukunwaring bulag. Sa hardin, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga, pinakikiramdaman ang sinag ng araw sa kanyang balat, naramdaman niya ang presensya ni Bituin. Nagdidilig ito ng mga halaman. Paborito niyo po pala ang mga gumamela, sabi ni Bituin. Ang boses ay malambing. Paborito rin po kasi ito ng nanay ko, sabi ng tiyahin ko. Hindi umimik si Doña Hiraya, ngunit ang simpleng salitang gumamela ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang alaala. Ito ang mga paboritong bulaklak ni Liwayway, ang kanyang liwayway na mahilig pumitas ng mga ito at isukbit sa kanyang tainga. Habang nagpapatuloy sa pagdidilig, nagsimulang magham si Bituin, isang himig na pamilyar, isang himig na matagal na niyang ibinaon sa limot, ang himig ng isang lumang oyayi sa ugoy ng duyan, isang kuryente ang tila gumapang sa buong katawan ni Doña Hiraya. Ang puso niya ay biglang kumirot, isang sakit na pisikal at totoo. Iyon ang kantang palagi niyang inaawit kay Liwayway noong ito'y sanggol pa lamang. Paano? Paano nalaman ng batang ito ang kantang iyon? Isang koinsidensya lamang ba? Ngunit masyadong personal, masyadong masakit para maging isang simpleng nagkataon lamang. Saan mo natutunan ang kantang yan? Hindi na niya napigilang itanong. Ang boses ay bahagyang garalgal. Natigil sa pag-iyom si Bituin. Ito po ba? Hindi ko po alam kung saan talaga galing.
Kinakanta lang po sa akin ng tiyahin ko noong bata pa ako. Sabi niya, paborito raw po ito ng nanay ko. Ang nanay niya. Muli, ang ina ni Bituin. Sino nga ba ang babaeng ito? Ang mga tanong na iyon ay sumama sa kanya hanggang sa kanyang pagtulog. At sa gabing iyon, isang bangungot na matagal nang hindi dumadalaw ang muling nagbalik. Nasa gitna siya ng isang malakas na ulan sa loob ng Asyenda Marilag. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Liwayway. Ang kanyang tiyan ay medyo malaki na. Ang muka ay basang-basa ng luha at tubig ulan. Inay, pakiusap. Tanggapin ninyo po si Marco. Mahal namin ang isa't isa. Pagmamakaawa ni Liwayway. Isang hamak na magsasaka? Ipapalit mo ang pangalan ng pamilyang ito sa isang lalaking walang maipagmamalaki? Ang marahas na sagot niya sa panaginip, ang bawat salita ay kasing lamig ng yelo. Hindi po tungkol sa yaman yon, inay. Tungkol ito sa pag-ibig. Pag-ibig? Tumawa siya ng mapakla. Hindi ka mabubuhay sa pag-ibig lang. Kung yan ang pipiliin mo, malaya kang umalis sa pamamahay na ito. At huwag na huwag ka nang babalik. Nakita niya ang sakit at pagkabigo sa mga mata ng kanyang anak. Pagkatapos, tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo, papalabas ng gate, papalubog sa dilim at sa walang tigil na buhos ng ulan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bawiin ang kanyang mga sinabi, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay panoorin ang kanyang liwayway na maglaho sa ulan. Nagising si Doña Hiraya na humihingal. Ang kanyang mga pisngi ay basa ng luha. Ang sakit, ang pagsisisi, sariwang-sariwa pa rin. Iyon ang huling beses na nakita niyang buhay ang kanyang anak. Kinabukasan, hindi na niya kaya ang pagdududa. Habang naghahain ng kanyang agahan si Bituin, tinawag niya ito. Bituin, sabi niya, sinisikap na maging kalmado. Maupo ka saglit. Nag-aalangang umupo si Bituin sa silyang nasa tapat niya. Gusto kong malaman, kwentuhan mo ako tungkol sa pamilya mo, sabi ni Doña Hiraya. Nagulat si Bituin ngunit sumunod din. Gaya po ng sabi ko, pumanaw na po ang nanay ko noong sanggol pa lang ako. Hindi ko na po siya nakilala. Ang tatay ko naman po, hindi ko po alam kung sino siya. Lumaki po ako sa tiyahin ko na malayong kamag-anak lang daw po ng nanay ko. Ano ang pangalan ng nanay mo? Tanong ni Doña Hiraya. Ang puso niya ay kumakarera na. Hindi po nila sinabi sa akin, ang sabi lang po nila, masyado raw pong masakit para pag-usapan. Ang tawag lang nila sa kanya ay ang nawala. Ang nawala, parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Doña Hiraya. Ang gumamela, ang oyeyi, ang isang inang pumanaw ng maaga, ang isang amang hindi kilala. Lahat ng ito ay hindi na maaaring maging koinsidensya lamang. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit, bumubuo ng isang larawan na parehong nakakatakot at nagbibigay ng isang nakakabaliw na pag-asa. Nang makaalis na si Bituin, nanginginig na tinawag ni Doña Hiraya si Mang Lino. Ang kanyang boses na palaging puno ng awtoridad at lamig ay ngayon ay may halong panginginig at pagkaapurahan. Lino! Sabi niya pagkapasok ng matanda. Halika rito. Ano po iyon, Doña Hiraya? Tumingin siya sa direksyon kung saan lumabas si Bituin. Ang kanyang pagkukunwaring bulag ay nawala, napalitan ng isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Imbestigahan mo ang pagkatao ng batang yan, utos niya. Ang bawat salita ay mabigat. Gusto kong malaman ang lahat, saan siya galing, sino ang mga kamag-anak niya, at higit sa lahat, gusto kong malaman ang pangalan. Ang pangalan ng kanyang ina, may nagbago. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Kislap Ilustre habang pinagmamasdan niya ang kanyang lola mula sa may pintuan ng hardin. Sa mga nagdaang araw, tila may nabawas sa matalim na pagiging iritable ni Doña Hiraya. Ang dating walang katapusang reklamo
at utos ay napalitan ng mahahabang sandali ng pananahimik, at sa gitna ng pananahimik na iyon yan palaging naroon sa paligid ing anino ni Bituin. Nakita ni Kislap kung paanong bahagyang tumatagilid ang ulo ng kanyang lola kapag nagsasalita ang probinsyanang iyon. Napansin niya kung paanong hindi na ito basta-basta sumisigaw kapag may munting pagkakamali. Para kay Kislap, ang mga senyales na ito ay mas malakas pa sa isang babala. Sila ay mga sirena ng panganib. Siya, si Kislap, ang nagtiis sa ugali ng matanda sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga peking ngiti, ang kanyang mga papuri, ang kanyang pagiging masunuring apo, lahat ay puhunan. Isang puhunan para sa nag-iisang bagay na mahalaga, ang mana. Ngayon isang hamak na katulong na dumating mula sa kung saang lupalop ang tila, unti-unting nakakakuha ng atensyon na dapat ay para sa kanya. Ang ideyang iyon ay isang insulto, isang apoy na nagpaalab sa kanyang inggit at kasakiman. Kailangan niyang kumilos. Ang plano sa Florera ay hindi naging sapat. Oo, umako ng kasalanan ang tangang babae, ngunit sa halip na kamuhian, tila mas naging interesado pa ang kanyang lola dito. Kailangan niya ng isang bagay na pinal, isang bagay na direktang tatama sa pinakamalaking takot ni Doña Hiraya. Pagnanakaw, naghintay siya ng tamang tiyempo. Isang hapon, habang si Doña Hiraya ay nasa hardin kasama si Mang Lino, at si Bituin naman ay abala sa paglilinis sa ibabang palapag, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang lola. Ang pakiramdam ng paggawa ng bawal ay nagdulot ng kaba at excitement sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay mabilis na ginalugad ang silid. Ano ang kukunin niya? Isang bagay na maliit ngunit mahalaga. Isang bagay na personal. At doon sa ibabaw ng tokador, nakita niya ito. Isang alpiler na perlas, isang antigong panggayak sa buhok na may malaking perlas sa dulo. Alam niyang regalo iyon ng kanyang yumaong lolo kay Doña Hiraya. Perpekto. Mabilis niyang dinampot ang alpiler. Ang malamig na metal ay tila nanginig sa kanyang palad. Walang nakakita. Walang nakarinig. Ngayon na, ang pangalawang bahagi ng plano. Tinungo niya ing pasilyo patungo sa mga silid ng mga katulong. Simple lang ang kwarto ni Bituin. Halos walang gamit. Isang maliit na kama, isang lumang aparador, at isang bayong sa sahig kung saan nakalagay ang iilan nitong damit. Ang kaawa-awang tanawin ay lalo lang nagpatindi sa kanyang pagkasuklam. Dahan-dahan niyang binuksan ang bayong. Sa ilalim ng isang nakatuping bestida, maingat niyang isiniksik ang alpiler na perlas. Isinara niya ang bayong, inayos ang lahat na tila walang nagalaw. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos na ang bitag. Ang kailangan na lang ay ang pain. Kinagabihan, nilapitan niya ang kanyang lola. Ang kanyang mukha ay maingat na hinulma para magmukhang nag-aalala at nag-aatubili. Lola, simula niya sa malumanay na boses. May sasabihin po sana ako, pero ayoko pong isipin ninyo na naninira ako ng kapwa. Nahinto sa pag-inom ng tsaa si Doña Hiraya. Ano yon? Huminga ng malalim si Kislap, isang mahusay na aktor. Napapansin ko lang po kasi si Bituin. Kaninang hapon, nakita ko po siyang lumabas mula rito sa silid ninyo. Akala ko po inutusan ninyo, pero noong tinanong ko siya kung anong ginagawa niya, parang nataranta siya at nagmamadaling umalis. Hindi ko po gusto ang kilos niya, Lola, kahina-hinala. Hindi kumibo si Doña Hiraya, ngunit nakita ni Kislap ang pagbabago sa mukha nito, ang pag-igting ng kanyang panga, ang bahagyang panlalamig ng kanyang mga mata. Alam niyang nakuha na niya ang atensyon nito. Naitanim na niya ang lason. Hindi ko po sinasabing may ginawa siyang masama. Dagdag pa niya, pinapalabas na ayaw niyang manghusga. Pero naalala ko lang po si Elena. Ganyan din po siya nagsimula, di ba?
sa mga maliliit na bagay. Ang pagbanggit sa pangalan ni Elena ay ang panghuling patak. Iyon ang salitang susi. Sapat na, sabi ni Doña Hiraya. Ang boses ay mababa at delikado. Manglino, bituin, pumarito kayo! Nang nasa harapan na nilang lahat, ang tensyon sa silid ay halos pwede nang hiwain ng kutsilyo. Si Bituin ay mukhang naguguluhan, walang kaalam-alam sa paparating na bagyo. Doña Hiraya, may problema po ba? Tanong niya. Tinitigan siya ni Doña Hiraya. Ang mga matang nakapikit ay tila mas nakakatakot pa kaysa kung nakadilat ang mga ito. Nawawala ang alpayler kong perlas. Ang mukha ni Bituin ay nagpakita ng purong pagkagulat. Po? Baka po kung saan niyo lang nailagay. Hinalughog ko na ang buong silid. Pagsisinungaling ni Doña Hiraya. Tumingin siya sa direksyon ni Mang Lino. Lino, halughugin ninyo ang silid ni Bituin. Ngayon din. Pero, Doña, pag-alinlangan ni Mang Lino. Gawin mo ang sinabi ko. Walang nagawa si Mang Lino kundi sumunod. Sumunod sila sa maliit na silid ni Bituin. Nanginginig na ang buong katawan ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay naluluha na sa kahihiyan at pagkalito. Pinanood niya habang binubuksan ni Mang Lino ang kanyang aparador. Walang nakita. Pagkatapos ang kanyang bayong, inilabas ni Mang Lino ang mga damit at pagkatapos huminto ito mula sa ilalim ng isang bestida. Dahan-dahan nitong inilabas ang isang kumikinang na bagay. Ang alpiler na perlas, isang malakas na singhap ang narinig mula kay Bituin. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Sigaw niya, ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Paniwalaan niyo po ako. Wala po akong kinukuha. Tumingin siya kay Doña Hiraya, nagmamakaawa. Ngunit ang mukha ng matanda ay isang blangkong pader. Malamig, walang awa, isang hukom na nakapagbigay na ng kanyang hatol. Si Kislap ay nanatiling tahimik sa isang tabi. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng awa, ngunit sa loob-loob niya, siya ay nagdiriwang. Tagumpay, wala akong pakialam sa iyong mga palusot, sabi ni Doña Hiraya. Ang boses niya ay kasing talim ng yelo. Humarap siya kay Bituin at sa huling pagkakataon na patatasan nagisalita. Wala ka ng trabaho rito, umalis ka na. Ang mga salitang umalis ka na ay tumama kay Bituin na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa sampal. Ito ay parang isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Winawasak ang lahat ng pag-asa na kanyang binuo sa loob ng maikling panahon. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi na siya nagsalita. Ano pa ang sasabihin niya ba? Ang ebidensya ay nasa harapan na nilang lahat. Ang kanyang mga salita ay wala ng halaga laban sa kumikinang na perlas. Habang nanginginig niyang inililigpit ang kanyang iilang gamit sa loob ng bayong. Ang bawat damit ay tila may bigat ng 1,000 bato. Naroon si Mang Lino, nakatayo sa may pintuan, ang mukha ay puno ng awa at pag-aalala. Ngunit wala itong magawa. Ang hatol ng Donya ay pinal. Sa likod nito, nakatayo si Kislap, ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng huwad na kalungkutan. Isang tinging tagumpay ang sandaling sumilay sa mga mata nito nang magtama ang kanilang paningin, sapat na para malaman ni Bituin ang katotohanan. Ngunit wala na siyang lakas para ipaglaban ang sarili. Talunan na siya. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Doña Hiraya sa kadiliman, nakikinig sa mga tunog ng pag-alis. Narinig niya ang mahihinang hikbi ni Bituin. Narinig niya ang pag-aalalang tinig ni Mang Lino. Ang bawat tunog ay tila isang dagdag na pasanin sa kanyang dibdib. May isang bahagi sa kanya na sumisigaw, isang bahagi na nagsasabing mali ito. Ang batang iyon na umaako sa kasalanan para sa isang nabasag na plorera ay hindi gagawa ng ganito. Ngunit ang ebidensya
Ang alpiler. Doña Hiraya, isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Mang Lino. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng karaniwang pagiging mahinahon. Sa halip, ito ay puno ng isang emosyong matagal na niyang itinatago. Determinasyon. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang maliit at lumang kahon na yari sa kahoy. "Patawarin niyo po ako, Doña Hiraya," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. "Ngunit hindi ko na po kayang manahimik. Mayroon po kayong dapat malaman." Kumunot ang noo ni Doña Hiraya. "Ano ang ibig mong sabihin, Lino? Kung nandito ka para ipagtanggol ang batang iyo, hindi po tungkol sa pagtatanggol." Putol ni Mang Lino, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Inilapag niya ang kahon sa mesang katabi ni Doña Hiraya. Tungkol po ito sa katotohanan. Natahimik si Doña Hiraya. Ang kahon, alam niya kung ano iyon. Iyon ang kahon kung saan itinago ni Mang Lino ang iilang gamit na naiwan ni Liwayway, ang mga gamit na hindi niya kayang tingnan dahil sa sakit na dulot nito. "Bakit mo yan dinala rito?" tanong niya. Ang boses ay biglang nanghina. "Dahil panahon na po," sagot ni Mang Lino. "Panahon na para harapin ang nakaraan. Pakiusap po, buksan niyo." Nagatubili si Doña Hiraya. Ngunit ang pagpupumilit sa mga mata ni Mang Lino na kahit hindi niya nakikita ay kanyang nararamdaman ay nag-udyok sa kanya na sundin ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng kahon. Ang unang bumungad sa kanya ay isang amoy. Ang amoy ng mga lumang papel at natuyong bulaklak. At sa ibabaw ng lahat, isang kupas na litrato. Kinapa niya ito at itinaas. Kahit nakapikit, ang imahe ay malinaw na malinaw sa kanyang isipan dahil ito ang huling litratong ipinadala sa kanya ni Liwayway na ibinalik din sa kanya kasama ng mga gamit nito. Ang kanyang anak, payat at mukhang pagod, ngunit may isang ngiti sa mga labi. At sa mga bisig nito, isang sanggol. Isang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog, balot sa isang simpleng lampin. Isang malakas na hikbiing kumawala sa lalamunan ni Doña Hiraya. Hinaplos niya ang litrato na tila sa paghaplos na iyon ay mahahawakan niyang muli ang kanyang anak at ang apo na hindi niya kailanman nakilala. "Bakit, Lino?" tanong niya sa basag na tinig. "Bakit mo ako pinahihirapan ng ganito?" "Dahil mayroon pa po," sabi ni Mang Lino, at mula sa ilalim ng kahon ay kinuha niya ang isang nakatuping papel. Isang sulat. Hindi na po ito natapos ni Liwayway. Inabot nito sa kanya ang sulat. Binuksan ito ni Doña Hiraya. Ang sulat kamay ng kanyang anak na kabisadong-kabisado niya ay tila mga aninong nagsasayaw sa kanyang harapan. Pilit niyang binasa ang mga salita sa kanyang isipan. Ang bawat isa ay tila isang patak ng kumukulong langis sa kanyang puso. "Inay, kung mababasa niyo man ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawad, Inay, patawad sa lahat ng sakit na naidulot ko. Wala pong araw na hindi ko kayo naisip. Wala pong gabi na hindi ko pinagsisihan ang pag-alis ko nang hindi man lang yumayakap sa inyo. Mahirap po ang buhay dito, pero masaya po ako. Masaya ako dahil mayroon na po akong isang munting bituin sa aking buhay. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang pangalan niya ay..." Sa puntong iyon, ang sulat ay naputol, ngunit sa ilalim may isang salitang nakasulat ng mas mariin na tila ito ang pinakahuling isinulat ni Liwayway bago siya tuluyang mawalan ng lakas. Bituin. Ang salitang iyon ay sumabog sa isipan ni Doña Hiraya. Bituin. Bigla ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pamilyar na oyayi, ang pagkahilig sa gumamela, ang mga matang iyon na may lungkot ngunit puno ng kabaitan, ang dignidad, ang pag-ako sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang lahat ay hindi katangian ng isang magnanakaw. Ito ay mga katangian ng dugo at laman niya.
katangian ni Liwayway, binitiwan niya ang sulat. Ang mga piraso ng katotohanan ay mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Ang pagdadala ni Mang Lino sa bata dito, ang mga koinsidensya, hindi ito nagkataon. Ito ay isang planong isinagawa ng tadhana at ng kanyang matapat na katiwala. Napatingin siya sa bintana, sa direksyon ng gate. Ang imahe ni Bituin na naglalakad palayo, dala ang kanyang bayong, ay biglang napalitan ng imahe ni Liwayway na naglalakad palayo sa gitna ng ulan. Parehong eksena, parehong sakit, parehong pagkakamali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang maulit. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang sigaw na puno ng pagsisisi, sakit at desperadong pag-asa. Tumayo siya. Ang pagkukunwaring bulag ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang mga mata na matagal nang nagtago sa dilim ay ngayon ay bukas, nanlilisik at puno ng luha. Pigilan niyo siya! Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Huwag ninyong hayaing makaalis ang apo ko! Ang malakas na sigaw ni Doña Hiraya ay yumanig sa buong Asyenda Marilag, ngunit wala nang mas nayanig pa kaysa kay Kislap Ilustre. Nakatayo siya sa pasilyo, pinapanood ang nagmamadaling pagtakbo ng mga guwardiya palabas para habulin si Bituin. Ngunit hindi iyon ang gumimbal sa kanya. Ang sigaw, ang mga salitang binitiwan ng kanyang lola, "Huwag ninyong hayaang makaalis ang apo ko." Apo? Anong apo? Siya lang ang apo ng matanda. Siya lang dapat. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Mas malamig pa kaysa sa marmol na sahig na kanyang tinatapakan. May alam ba si Lola? Imposible. Isang hamak. Nakatulong lang ang babaeng iyon. Isang probinsyanang walang pinanggalingan. Ngunit ang paraan ng pagsigaw ni Doña Hiraya, ang desperasyon sa boses nito, iyon ay totoo. Ang takot na nararamdaman niya ngayon ay totoo rin. Nagmadali siyang pumunta sa silid ng kanyang lola. Naabutan niya itong nakatayo. Ang mga mata ay mulat na mulat at namumugto sa pag-iyak. Hawak nito ang isang lumang litrato. Sa tabi nito ay si Mang Lino na tumingin sa kanya ng may halong awa at pagkadismaya. "Lola, anong nangyayari? Bakit niyo pinigilan ang magnanakaw na yon?" Tanong ni Kislap. Sinusubukang ibalik ang sitwasyon sa kanyang pabor. Hindi siya sinagot ni Doña Hiraya. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang sa may bintana, nag-aabang. Ilang sandali pa, nakita nilang pabalik na ang mga gwardiya, kasama si Bituin na umiiyak at halatang naguguluhan. "Lola, nababaliw na ba kayo?" Bulong ni Kislap sa sarili. Ang kanyang puso ay kumakaripas na. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng dapat ay nasa labas na ng kanilang buhay ay ngayon ay dinadala pabalik na tila isang nawawalang prinsesa. Pumasok si Bituin sa silid. Inaalalayan ni Mang Lino. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng tanong at takot. Ngunit hindi na ito pinansin ni Kislap. Kailangan niyang makausap ang kanyang lola. Kailangan niyang ayusin ang gulong ito. "Lola, mag-usap po tayo," sabi niya, hinila ng bahagya ang braso ng matanda. Pribado. Sa wakas ay tumingin sa kanya si Doña Hiraya, ngunit ang tinging iyon ay hindi na ang tingin ng isang lolang nagtitiwala. Ito ay isang tingin na malamig, mapanuri at puno ng pagdududa na ngayon ay nakatutok na sa kanya. "Wala tayong dapat pag-usapan," sabi ng matanda. "Mang Lino, ihatid mo si Bituin sa guest room. Siguraduhin mong komportable siya. At ikaw, Kislap, umuwi ka na muna." Umuwi? Pinapaalis siya? Siya na sarili niyang apo ay pinapaalis para sa isang magnanakaw? Ang takot sa dibdib ni Kislap ay unti-unting napalitan ng isang mas mainit at mas mapanganib na emosyon. Galit. "Pero Lola, sinabi kong umuwi ka na."
ang mariing utos ni Donya Hiraya. Walang nagawa si Kislap kundi ang tumalikod. Habang naglalakad siya papalabas ng mansyon, ang kanyang isipan ay nagkukumahog. Paano nalaman ni Lola? Ano ang nalaman niya? Kung si Bituin ay, hindi, imposible. Ngunit kung totoo iyon, tapos na ang laro para sa kanya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mapupunta sa wala. Hindi, hindi siya papayag. Kung hindi niya makukuha ang mana sa malinis na paraan, gagawin niya ito sa maruming paraan. Habang nagmamaneho siya palayo sa asyenda, isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang huling, mapanganib na hakbang. Naalala niya ang mga gamot ng kanyang lola, ang mga bitamina at food supplement na iniinom nito araw-araw para sa kanyang kalusugan. At naalala niya ang isang kaibigan, isang medrep, na minsan ay nagkwento sa kanya tungkol sa mga gamot na may magkakatulad na itsura, ngunit magkaibang epekto. Huminto siya sa isang gasolinahan at kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial niya ang numero. "Pare, kailangan ko ng pabor!" sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Isang malaking pabor. Kinagabihan, sa ilalim ng dilim, bumalik si Kislap sa Asyenda Marilag. Hindi siya dumaan sa pangunahing gate. Ginamit niya ang isang lihim na daanan sa likod ng hardin na siya lang ang nakakaalam. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat hakbang. Hawak niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote ng gamot. Hindi ito lason. Ayon sa kanyang kaibigan, ito ay isang uri ng mild sedative, isang pampakalma. Kung iinumin sa maliit na dosis, magdudulot lamang ito ng matinding antok at panghihina. Perpekto. Ang plano niya ay simple. Papalitan niya ang bote ng bitamina ng kanyang lola, ning boteng dala niya. Si Bituin ang laging nag-abot ng gamot sa umaga. Kapag uminom si Donya Hiraya at makaramdam ng panghihina, sino ang unang pagbibintangan? Ang bagong paboritong aposyeng na siyang huling humawak sa mga gamot. Isang pagkakamali sa pagbibigay ng gamot, lalo na sa isang matanda, ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Ito na ang tiyak na magpapalayas kay Bituin. Sa pagkakataong ito, habang buhay na, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Tahimik ang lahat. Tinungo niya ang maliit na silid kung saan nakalagay ang mga gamot ng kanyang lola. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Maingat niyang kinuha ang bote ng bitamina at ipinalit ang boteng dala niya. Magkamukhang magkamukha ang mga tableta. Walang sino man ang makakapansin. Nang mailagay na niya ang bote, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na, ang huling desperadong hakbang. Tumingin siya sa paligid, sinisigurong walang nakakita. Nasiyahan siya sa kanyang sarili, sa kanyang katalinuhan. Akala niya ay nagtagumpay na siya. Ngunit sa kanyang pagtalikod, hindi niya napansin. Isang maliit at halos hindi makitang pulang ilaw ang kumukurap mula sa isang siwang sa pagitan ng dalawang libro sa isang estante sa sulok ng silid. Isang ilaw na nakakita ng lahat. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ing bumalot sa Asyenda Marilag. Hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Gising na si Donya Hiraya bago pa man tumilaok ang mga manok. Hindi siya nakatulog. Ang mga revelasyon ng nakaraang araw ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanyang apo, si Bituin, ay natutulog lamang sa kabilang silid, isang katotohanan na nagdulot ng sabay na saya at matinding kirot sa kanyang puso. Saya dahil muli niyang nakasama ang isang bahagi ni Liwayway. Kirot dahil sa lahat ng pagsubok at sakit na idinulot niya sa sarili niyang kadugo. Ngunit may isa pang bagay na bumabagabag sa kanya. Si Kislap. Ang kanyang pagtataka kung bakit biglang nagbago ang isip niya. Ang kanyang mga peking salita ng pag-aalala. Kung si Bituin ay biktima lamang, kung gayon,
mayroon isang salarin, at lahat ng hibla ng kanyang kutob ay nakaturo sa iisang direksyon. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang pagmasdan ang umiiyak, ngunit natutulog ng si Bituin sa guest room, muli siyang nagtungo sa kanyang lihim na silid. Pinanood niya ang mga recording. Nakita niya ing lahat, ang pagpasok ni Kislap sa kanyang silid, ang pagkuha nito sa alpiler na perlas, ang pagpunta nito sa silid ni Bituin, ang pagtatanim nito ng ebidensya. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Ang sarili niyang apo, ang lalaking pinalaki niya at pinagkatiwalaan, ay isa palang ahas. Isang taong handang sirain ang buhay ng iba para sa pera. At habang pinapanood niya ang mga mas bagong recording, isa pang video ang kanyang nakita. Ang pagbalik ni Kislap sa kalaliman ng gabi ba, ang palihim nitong pagpasok, at ang pinakakasuklam-suklam sa lahat, ang pagpapalit nito ng bote ng kanyang mga gamot. Doon, sa harap ng mga monitor, nagdesisyon si Doña Hiraya. Tapos na ang pagpapanggap, tapos na ang mga pagsubok. Panahon na para sa katotohanan. Maaga pa lang, bago pa man magising si Bituin, pumunta si Doña Hiraya sa silid ng mga gamot. Kinuha niya ang boteng inilagay ni Kislap at itinago ito. Ipinatong niya ing tamang bote ng bitamina sa lalagyan. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid at naghintay. Gaya ng inaasahan, kumatok si Bituin sa kanyang pinto. Ang mga mata nito ay namumugto pa rin. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Doña Hiraya, mahina nitong tawag. Hindi ko po maintindihan. Mamaya na tayo mag-usap, apo. Sabi ni Doña Hiraya sa pinakamalumanay na boses na kaya niya, isang bagay na lalong ikinagulat ni Bituin. Sa ngayon, iabot mo muna sa akin ang aking mga gamot, gaya ng dati. Nag-aalangan man, sumunod si Bituin. Pumasok ito sa silid ng gamot at kinuha ang boteng nandoon. Inabot nito kay Doña Hiraya ang isang tableta at isang basong tubig. Tiningnan ng matanda ang tableta, ang totoong bitamina niya, at ininom ito. Salamat, sabi niya. Ngayon tawagin mo si Mang Lino at tawagan mo si Kislap. Sabihin mong pinapapunta ko siya rito. Agad. Makalipas ang isang oras, ang sala ng Asyenda Marilag ay napuno ng tensyon. Nakaupo si Doña Hiraya sa kanyang paboritong silya sa gitna. Sa isang tabi ay nakatayo si Bituin, nanginginig pa rin sa pagkalito. Sa kabilang tabi ay si Mang Lino. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Ilang sandali pa, dumating si Kislap. Ang kanyang mukha ay mayabang, nagtatago ng kaba sa ilalim ng isang ngiting mapanlinlang. Tumingin siya kay Bituin at pagkatapos ay sa kanyang lola. Inaasahan niyang makikita ang isang matandang nanghihina. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng puno ng lakas. Ang mga mata ay bukas na bukas at nakatitig sa kanya na parang isang agila. Lola, pinatawag niyo raw po ako? May nangyari po ba? Tanong niya, umaarteng walang alam. Oo, Kislap, may mahalaga tayong pag-uusapan, sabi ni Doña Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Nagtataka kasi ako. Nitong mga nakaraang araw, tila may isang taong gustong-gusto akong mapahamak. Una, ang paborito kong florera. Pagkatapos, ang alpiler kong perlas. At kaninang umaga lang, kung hindi ako nagkamali ng inom ng gamot, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Kislap. Paanong? Kaya naisip ko, panahon na para linawin ang lahat. Patuloy ni Doña Hiraya. Tumingin siya sa isang sulok ng sala na natatakpan ng isang malaking tela. Mang Lino. Sa isang hudyat, inalis ni Mang Lino ang tela. Sa likod nito ay isang malaking telebisyon na nakakonekta sa isang laptop. Ang ngiti sa mukha ni Kislap ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang maputlang maskara ng takot. Tumingin si Doña Hiraya kay Bituin,
na ngayon ay mas lalo pang naguluhan. Patawad sa lahat, apo ko. Ngeni, malalaman mo ang buong katotohanan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang matalim na tingin kay Kislap. Ang bawat salita niya ay mabagal at puno ng diin, isang hatol na malapit ng ipataw. Bago natin pag-usapan si Bituin, manood muna tayo ng isang nakakatuwang palabas. Sa isang pindot ni Mang Lino sa remote control, umilaw ang screen. Ang unang imahe na lumabas ay ang pamilyar na pasilyo ng Asyenda Marilag at isang figura na palihim na naglalakad patungo sa silid ni Doña Hiraya. Hindi humihinga si Bituin, tila maging ang tibok ng kanyang puso ay nahinto sa pag-aabang. Ang lahat ng tao sa silid ay nakatingin sa screen, ngunit ang kanyang mga mata ay palipat-lipat mula sa telebisyon patungo sa seryosong mukha ni Doña Hiraya at sa namumutlang mukha ni Kislap. Ano ang palabas na tinutukoy ng matanda? Anong katotohanan ang malapit ng mabunyag? Nagsimula ang video, isang itim at puting imahe ng pasilyo. At pagkatapos ay lumitaw si Kislap. Nakita ni Bituin sa screen kung paano ito lumingalinga, tinitiyak na walang nakatingin bago pumasok sa silid ni Doña Hiraya. Ilang sandali pa, lumabas ito at sa isang close-up shot mula sa kamera, kitang-kita ang isang bagay na kumikinang sa kanyang kamay. Ang alpiler na perlas, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Bituin. Napasinghap siya at ang tunog na iyon ay tila napakalakas sa loob ng tahimik na sala. Hindi pa doon natapos, ang sumunod na eksena ay mas masakit pa. Ang sarili niyang silid. Nakita niya sa screen kung paano binuksan ni Kislap ang kanyang bayong at walang awang isiniksik ang alpiler sa ilalim ng kanyang mga damit. Iyon pala ang nangyari. Hindi siya nababaliw, hindi siya nagkamali. May naglagay, may nagtanim, at ang taong iyon ay kasama nila ngayon sa silid. Napatingin siya kay Kislap. Ang dating kayabangan nito ay ganap nang naglaho, napalitan ng kulay na kasing puti ng papel. Ang mga butil ng pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Hindi, CGI yan! Gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Kislap. Ang boses ay nanginginig. Sinusubukan niyo akong siraan! Ngunit walang pumansin sa kanya. Si Doña Hiraya ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa screen na parang isang hukom na nagmamasid. Ang video ay nagpatuloy. Sunod na ipinakita ang eksena sa silid kung saan nabasag ang florera. Mula sa ibang anggulo, kitang-kita ngayon ni Bituin ang tusong pagbangga ni Kislap sa mesa. Aray! Narinig niyang muli ang peking daing nito sa video. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang huling ipinalabas. Ang dilim ng gabi. Ang palihim na pagpasok ni Kislap sa bahay. At ang malinaw na pagpapalit nito ng bote ng gamot. Doon na napuno ang salop. Tapusin niyo yan doon na niyo o sunomoye. Isang nakabibinging sigaw ang pumuno sa silid. Si Kislap. Ang kanyang mukha ay nabalot na ng galit at desperasyon. Hindi na niya kayang magpanggap. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nakahain na para sa lahat. Oo, ako nga ang gumawa niyan. Lahat ng yan. Hinarap niya si Doña Hiraya. Ang mga mata ay nanlilisik. Bakit? Dahil sa inyo, Lola? Dahil sa'yo? Ilang taon kitang pinagtiisan. Ang ugali mo na walang sino man ang makatagalan. Nagtiis ako sa mga utos mo, sa mga paninigaw mo, sa lahat. Dahil ano? Dahil ako ang apo mo. Ako ang dapat na magmana ng lahat ng ito. Karapatan ko yon. Tumingin siya ng may pagkasuklam kay Bituin. At pagkatapos, darating ang isang ito? Isang pulubi na hindi malaman kung saan galing? At sa isang iglap, lahat ng atensyon mo napunta na sa kanya. Hindi yun makatarungan. Katarungan? Sa wakas ay nagsalita si Doña Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat
na parang bato. Huwag na huwag mong babanggitin ang salitang yan sa akin. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bituin ang tunay na lakas ni Doña Hiraya Montesillo. Hindi na ito ang matandang nagkukunwaring bulag at mahina. Ito ay isang reyna, nakatayo sa kanyang palasyo, handang ipataw ang kanyang hatol. Ang lahat ng tiniis mo raw ay para sa pera. Samantalang ang batang ito, sabi niya, itinuturo si Bituin, tiniis ang lahat ng pagsubok at paninira mo, hindi para sa pera, kundi dahil sa kanyang dangal. At ang dangal na iyan, ang tanging yaman na hinding-hindi mo makukuha kahit kailan. Huminga siya ng malalim. Gwardiya! Dalawang unipormadong lalaki ang mabilis na pumasok sa silid. Palabasin ninyo ang taong yan sa aking pamamahay. Utos ni Doña Hiraya. Ang boses ay pinal at walang bakas ng pag-aalinlangan. Mula sa araw na ito, hindi ko na siya apo. Wala na akong anumang kaugnayan sa kanya, Machu. Huwag na siyang babalik dito kailanman. Hindi niyo magagawa sa akin to. Pagwawala ni Kislap habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya. Akin dapat ang lahat ng ito. Akin lang. Ang mga sigaw niya ay unti-unting humina habang siya'y inilalayo hanggang sa tanging katahimikan na lamang ang nawanoy. Isang katahimikang mas mabigat kaysa dati. Nakatayo lang si Bituin, hindi makagalaw. Ang lahat ng nangyari ay napakabilis. Ang kanyang pangalan ay nalinis na, ngunit ang kanyang isipan ay puno pa rin ng isang malaking tanong. Bakit? Bakit ginawa lahat ito ni Doña Hiraya para sa kanya? At ano ang ibig sabihin ng matanda nang tawagin siya nitong apo kanina? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, naramdaman niyang may lumapit sa kanya. Si Doña Hiraya, ang dating malamig na mga mata ng matanda, ay ngayon ay nakatingin sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ni Bituin kung ano ang laman ng mga ito. Pagsisisi, pagmamahal at isang kalungkutang kasing lalim ng dagat. Hinawakan ni Doña Hiraya ang kanyang kamay. Ang balat nito ay kulubot at malamig, ngunit ang hawak ay mahigpit at puno ng emosyon. Patawarin mo ako, Bituin, sabi ng matanda. Ang boses ay basag na. Patawarin mo ang lola sa lahat ng nagawa ko sa iyo. At doon, sa harap niya, ibinuka ni Doña Hiraya ang kanyang palad. Sa loob nito ay ang kupas na litrato na nakita niya sa kahon. Ang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya, may hawak na sanggol, ang kanyang ina. Aapo ko, sabi ni Doña Hiraya, ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Anak ka ng aking liwayway. Ang mga salita ay lumutang sa hangin, mabibigat at hindi ka panipaniwala. Anak ka ng aking liwayway. Para kay Bituin, ang buong sala ay tila umikot. Napahawak siya sa braso ng isang silya para suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang isipan ay isang blankong papel. Liwayway, ang pangalan ng magandang babae sa litrato, ang kanyang ina. At si Doña Hiraya, ang babaeng kinatatakutan niya, ang babaeng sumubok sa kanya, ang babaeng nagpalaya sa kanya, ay ang kanyang lola. Tumingin siya mula sa namumugtong mga mata ni Doña Hiraya patungo sa litratong hawak nito. Hinahanap niya ang koneksyon, hinahanap niya ang katotohanan sa isang sitwasyong parang panaginip. Ang lahat ng pagod, takot at kahihiyan na naramdaman niya sa mga nagdaang araw ay biglang nawalan ng saysay, napalitan ng isang malalim at nakalilitong pagkabigla. Halika, umupo tayo, sabi ni Doña Hiraya. Ang boses nito ay hindi na nag-uutos, kundi nagmamakaawa. Marahan siyang inalalayan ng matanda patungo sa isang sopa. Maging si Mang Lino ay lumapit. Ang mga mata nito ay puno ng luha ng kaluwagan. Umupo silang dalawa at sa katahimikan ng malawak na sala, ang tanging maririnig ay ang basag na paghinga ni Doña Hiraya. Paano niya sisimulan?
Paano niya ipapaliwanag ang mga taon ng kasalanan at pagsisisi sa loob lamang ng ilang sandali? Tiningnan niya ang mukha ni Bituin, ang mukha ng kanyang liwayway, ang parehong mga mata, ang parehong hugis ng labi. Paanong hindi niya ito nakita noon? O baka naman, ayaw niya lang talagang tingnan dahil sa sakit na dulot nito, ang katigasan ng puso ko. Panimula niya, ang bawat salita ay isang pakikibaka. Ang pride ko, iyon ang sumira sa lahat. Nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol kay Liwayway, ang kanyang masayahin at mapagmahal na anak. Ikinuwento niya ang pag-ibig nito para sa isang simpleng magsasaka, isang lalaking sa tingin niya ay hindi karapat-dapat para sa kanyang prinsesa. Tinutulan ko sila, pagpapatuloy niya, ang mga alaala ay bumabalik na parang isang bagyo. Hindi ko matanggap na ang Montesillo na pinaghirapan ning aming mga ninuno ay mapupunta lang sa isang taong walang yaman. Nagtalo kami. Isang gabing umuulan, sinabi ko sa kanya na mamili ang lalaking mahal niya o ang pamilyang ito. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. At pinili niya ang pag-ibig, pinili niya ang kaligayahan niya. At ako na kanyang ina, sa halip na intindihin siya, pinalayas ko siya. Ang huling mga salitang narinig niya mula sa akin ay puno ng galit at pagtatakwil. Huminga siya ng malalim, ing bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi na siya bumalik, nalaman ko na lang ang lahat ng huli na, ang lahat. Namatay siya sa panganganak dahil sa komplikasyon, dahil sa kahirapan, at iniwan kaniya sa pangangalaga ng isang malayong kamag-anak. Nalaman ko ang tungkol sa iyo, ngunit ang sakit at kahihiyan, nilamon ako nito. Itinago ko ang katotohanan. Ikinulong ko ang sarili ko sa galit sa mundo. Dahil sa totoo lang, galit ako sa sarili ko. Habang nakikinig si Bituin, ang bawat salita ni Doña Hiraya ay tila isang piraso ng palaisipan na bumubuo sa blangkong larawan ng kanyang buhay, ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang dahilan ng kanyang kahirapan. Ang lahat ng tanong na bumabagabag sa kanya sa buong buhay niya ay unti-unting nasasagot. Kinuha ni Doña Hiraya ang maliit na kahon na nasa mesa. Inabot nito sa kanya. Ito ang mga naiwang gamit ng iyong ina. Nanginginig ang mga kamay ni Bituin habang binubuksan ang kahon. Sa loob, nakita niya ang isang pares ng maliliit na hikaw, isang tuyong bulaklak ng gumamela at ang sulat. Dahan-dahan niyang kinuha ang sulat. Ang papel ay luma at marupok. Binuksan niya ito at nagsimulang basahin. Inay, kung mababasa niyo man ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawad, inay. Habang binabasa niya ang mga salita ng kanyang ina, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ito ang boses ng kanyang ina. Isang boses na puno ng pagmamahal at pangungulila. At nang marating niya ang huling bahagi, masaya ako dahil mayroon na po akong isang munting bituin sa aking buhay. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang pangalan niya ay Bituin, ang kanyang pangalan. Hindi lang ito isang pangalan, ito ay isang pamana. Isang salita ng pagmamahal mula sa isang inang hindi niya nakilala, ngunit malinaw na minahal siya ng buong puso. Itiniklop niya ang sulat at niyakap ito sa kanyang dibdib. Hindi na siya naguguluhan, hindi na siya nagagalit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding pangungulila para sa inang nawala at isang biglaang pag-unawa para sa lola na nasa kanyang harapan. Isang babaeng nagkamali, isang babaeng nasaktan, isang babaeng nagdusa sa loob ng maraming taon tulad niya. Tumingala siya at nakita niya si Doña Hiraya. Nakatingin sa kanya, ang muka ay basang-basa sa luha. Naghihintay ng paghuhusga, ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Bituin. Sa halip, dahan-dahan siyang gumalaw.
Lumapit siya sa kanyang lola at sa isang kilos na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pusong nagpapatawad, niyakap niya ito. Sa una natigilan si Doña Hiraya na tila hindi makapaniwala, ngunit maya-maya pa naramdaman ni Bituin ang mga braso ng matanda na yumakap pabalik sa kanya ng napakahigpit. Sa yakap na iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ng pader na kanilang itinayo ay gumuho. Naramdaman ni Bituin ang pagyanig ng balikat ng kanyang lola habang ito'y humihikbi. Naramdaman niya ang mga taon ng kalungkutan na sa wakas ay bumibitaw. Ito ang yakap na dapat ibinigay ni Doña Hiraya kay Liwayway sa gabing umuulan. Ito ang yakap na hinahanap ni Bituin sa buong buhay niya. Sa gitna ng katahimikan ng Asyenda Marilag, ang dalawang pusong sinugatan ng nakaraan ay sa wakas nagsimulang maghilom. "Patawad, apo ko," bulong ni Doña Hiraya. "Lola!" ang tanging naisagot ni Bituin, at sa isang salitang iyon, ang lahat ay naunawaan. Ang lahat ay napatawad. Lumipas ang ilang linggo. Ang hangin sa Asyenda Marilag ay nagbago. Ang dating bigat ng kalungkutan at pagdududa ay napalitan ng isang magaan na simoy ng pag-asa. Hindi na madilim ng mga kurtina. Ngayon, malaya nang pumapasok ang sinag ng araw. Binibigyang buhay ang bawat sulok ng mansyon. Nakatayo si Doña Hiraya Montecillo sa harap ng isang bagong tayong gusali. Hindi kalayuan sa asyenda. Ang kanyang mga mata na minsay nagkunwaring bulag ay ngayon ay bukas na bukas. Pinagmamasdan ang mga taong nagtitipon. Ang kanyang tindig ay tuwid. Hindi na nakasandal sa isang baston, kundi sa isang lakas na nagmumula sa loob. Isang lakas na natagpuan niya sa pagpapatawad. Sa tabi niya ay nakatayo si Bituin. Wala na ang uniforme ng isang kasambahay. Napalitan ito ng isang simpleng puting bestida na lalong nagbigay diin sa kanyang natural na ganda at dignidad. Ang dati laging nakayukong ulo ay ngayon ay taas noo na. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang bagong tuklas na layunin. Isang malaking banner ang nakasabit sa harapan ng gusali. Nakasulat dito sa magandang pagkakatitik, Liwayway Foundation, Pundasyon ng Pag-asa. Kinuha ni Mang Lino ang mikropono. Ngayon po, pakinggan natin ang mensahe mula sa nagtatag ng pundasyong ito. Walang iba kundi si Doña Hiraya Montecillo. Isang magalang na palakpakan ang sumalubong kay Doña Hiraya habang siya'y lumalapit sa podium. Tiningnan niya ang mga mukha sa kanyang harapan, mga kaibigan, mga kawani, at mga taong hindi niya kilala na naroon para saksihan ang bagong simula. "Magandang umaga sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Sa mahabang panahon, namuhay ako sa dilim. Isang dilim na hindi dahil sa pagkabulag ng aking mga mata, kundi dahil sa pagkabulag ng aking puso. Ang dilim na iyon ay dulot ng pagkawala, ng galit, at higit sa lahat, ng pagsisisi." Huminga siya ng malalim. "Marami sa inyo ang nakakikilala sa aking anak, si Liwayway. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang Bukang Liwayway. Siya ang liwanag ng aking buhay. Ngunit dahil sa aking katigasan, ang liwanag na iyon ay pinabayaan kong mag-isang maglaho sa dilim. At ang pagsisising iyon ang naging lason na unti-unting pumatay sa aking kaluluwa." Ang kanyang tingin ay napunta kay Bituin, isang tingin na puno ng pagmamahal. Ngunit sabi nga nila, kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong mga bituin. Isang bituin ang dumating sa aking buhay at tinuruan niya akong muli na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kakayahang magpatawad, lalo na sa pagpapatawad sa sarili. "Ang pundasyong ito," sabi niya, habang iginagawi ang kamay sa gusali,
ay hindi lamang itinayo mula sa bato at semento. Itinayo ito mula sa mga piraso ng aking basag na puso. Bawat bahagi nito ay isang paghingi ng tawad sa aking anak. Ang layunin nito ay simple, ang magbigay ng tulong, suporta, at pag-asa sa mga ina at mga anak na nawalan ng liwanag. Ang tulong na ipinagkait ko sa sarili kong anak noon. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang iba ay may luha sa kanilang mga mata. At ang pundasyong ito, pagpapatuloy niya, ay hindi ko kayang patakbuhin ng mag-isa. Ang magpapatuloy ng liwanag na ito ay walang iba kundi ang bituin na nagligtas sa akin, ang aking apo, si Bituin Salazar. Tinawag niya si Bituin sa entablado. Magkahawak kamay silang humarap sa mga tao. Ngumiti si Bituin, isang ngiting nagmumula sa puso. Hindi pulingid sa kaalaman ng iba na ako'y nagsimula dito bilang isang kasambahay. Panimula ni Bituin, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng kumpiyansa. Dahil doon, alam ko po ang pakiramdam ng mangailangan, ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa. Hindi ko man po nakilala ang aking ina, si Liwayway, ngunit sa pamamagitan ng pundasyong ito, nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal at ipinapangako ko po sa harap ninyong lahat na ang bawat tulong na ibibigay ng Liwayway Foundation ay magiging isang yakap ng isang ina sa kanyang anak. Ipagpapatuloy ko po ang liwanag na sinimulan ng pangalan niya at gagabayan ito ng pag-asang dala ng pangalan ko. Matapos ang seremonya, habang ang araw ay papalubog na, tahimik na nakatayo sina Doña Hiraya at Bituin sa balkonahe ng Asyenda Marilag, pinagmamasdan ang ginintuang kulay ng langit. Ang dating mansyon na puno ng anino ng nakaraan ay ngayon ay isang tahanan na puno ng init ng pagmamahal. Natagpuan ni Doña Hiraya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap, hindi sa pagsubok sa katapatan ng iba, kundi sa pagbubukas ng sarili niyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Bituin. Sa wakas, pangarap niya, ang hiraya niya na makahanap ng tunay na pagmamahal at tiwala ay natupad na. Hindi sa paraang inaasahan niya, ngunit sa paraang mas makabuluhan at mas totoo. Ang ganda ng bukang Liwayway bukas, bulong ni Bituin. Ngumiti si Doña Hiraya, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang apo, ang buhay na alaala ng kanyang anak, ang bituin na nagdala sa kanya pabalik sa liwanag. Salamat, aking Bituin, mahina niyang sagot, at sa paglubog ng araw, alam nilang dalawa na ito ay hindi isang pagtatapos, kundi isang magandang simula ng isang bagong bukang liwayway sa kanilang mga buhay. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na pagpapatawad ay hindi lamang para sa mga taong nakasakit sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili. Ang pagbitiw sa bigat ng nakaraan ang tanging susi para makita ang liwanag ng isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may aral kayong napulot sa kwento ni Doña Hiraya at Bituin. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig? Sa susunod, i-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click na niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig bawat sandali.